yung tagapagsira sa mga larawan doon na diakono, namatay. Sabi ng wife, Pastor, punta ka dito ngayong gabi kasi wala na talagang nagbigil kasi na si kuya mo. Bakit Siya, nakakatakot ang mukha. So pumunta ako, nakadala ako ng Biblia. Pagtingin ko doon sa kabaong, nakaganon man doon. Sabi ko nga, ako rin natakot rin ako. So, ninyo kung saan man kayo nakabase ngayon sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o sa iba't ibang bansa sa ating mundo, lalo na sa mga OFWs, inanyayahan nating i-comment kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan ngayon. Dito sa ating paglingkod sa Panginoon bilang mga laiko, ay binigyan pa rin tayo sa simbahan na paano tayo makapag-participate. May nabasa ako dito sa Catechism number 906. Lay people who are capable and trained may also collaborate in catechetical formation, in teaching the sacred sciences, and in the use of communication media. So tayo palang mga laiko, pwede rin tayong makapaglingkod, no, ayon sa batas ng simbahan, in accord with the knowledge of competence and preeminence which they possess. Lay people have the right and even at times a duty to manifest to the sacred pastors their opinions of matters which pertain the good of the church. So ngayon, laiko na ako, magsumbong ako sa mga obispo, bishop, grabe dito ngayon. Maraming Katoliko ang na-convert sa ibang sikta. Magsumbong ako sa pari. May iba naman, sige, anong gawin natin? May iba naman, magsabi, pabayaan lang natin yan kasi magbalik lang man yun sa Katoliko. Kasi may mga lugar na ang Katoliko lang ang mayroong simenteryo. So pag mamatay sila, magbalik talaga sila doon sa Katoliko kasi wala mang simenteryo doon sa bayan nila, di ba? Galing ako sa isang lugar, hindi ko lang isabi kung saang probinsya. Sa bayan na yon, ang Katoliko lang ang mayroong simenteryo. So lahat doon na pumunta, lumipat sa ibang sikta, no? Sinisiraan nila ang Katoliko. Pagkamatay nila, balik sila sa Katoliko. Wala silang choice. But we are is synodal, no? Synodality na pakikipag-usap, pakikipag-participate. So ako naman, bilang pastor, noon, Katoliko na ngayon, hindi ako nakikipagdebate. Nakikipag-dialogue lang ako. Amen? Oo. Pastor, bakit galit ka talaga kay Mama Mary? Kasi, pag i-recognize natin siya, aagawin niya ang kaluwalhatiang para sa kaniyang anak. So kung bigyan daw nating honor si Mama Mary, maagaw niya ang kaluwalhatiang para sa kanyang anak. Sabi ko naman, Pastor, may nakita ka bang nanay na ang pagkain sa kanyang anak inagaw niya? Wala. Kasi kung aagawin sa nanay na yan, yung nanay na yan, sira ulo yan, di ba? So, normally, sa isang nanay, ibibigay niya kahit pa yung kinakain niya sa kanyang anak. So, saan yung punto na pag i-recognize natin ang pagkainay ni Mama Mary, agawin niya ang kaluwalhatiang para sa kanyang anak? Walang nanay na nangangagaw. Ibibigay pa nga sa nanay ang lahat, kung anong kaya niya. Kaya sabi ko sa mga mahirap, wag naman ninyong ipagmaliit, no? Maliitin ang inyong mga magulang kasi kung kaya nilang magbigay ng pajiro, ibigay nila. Hindi lang nila kaya. Amen? So, yun ang ating pakikipag-dialogue, no? Hindi ako I still recognize na yung mga debatihan is there is a place for them in the church. But to me as a pastor, kasi alam niyo mga kapatid, maawa pa rin ako sa mga pastor. Kahit na Katoliko na ako ngayon, pag tingnan ko ang aking makasamang pastor, maawa pa rin ako sa kanila. Namimigay pa rin ako ng bigas, no? Namimigay pa rin ako kasi mga classmate ko sila noon eh.
So, ngayon, ang pinag-usapan ang katotohanan. So, dialogue. Talk to each other. Bakit ba? Ano bang mga dahilan na galit kayo sa mga santo? Bakit kayo mga Katoliko, mayroon kayong mga larawan? Kasi, importante yung larawan para pagpasok natin sa langit, makilala natin kaagad sila si San Pedro, San Pablo, may idea na tayo kung anong mukha nila. Ngayon, kung ang simbahan natin walang larawan, pagpasok natin sa langit, magproblema tayo doon kung ano kaya ang mukha ni Pedro, ni San Pablo, no? Hindi natin alam na ang katabi natin doon, si Judas Iscariote na pala. Kaya, dapat tayong mga laiko, smiling. Hindi yung makausap tayo ng ibang reliyon. Parang takot tayo, wag naman ganun. Dapat nakasmile tayo palagi para ang Holy Spirit makakilo sa ating isip at puso. No? Kailangan pa ba yung mga larawan sa kaligtasan? Ay hindi naman kinakailangan. Bakit kailangan pa yung larawan sa kaligtasan? Si Kristo man lang ang nag-alay sa kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Pero importante yun. Kasi kung wala kang idea kung ano yung mga mukha nila ni San Pedro at saka ni San Pablo, pagpasok mo sa langit, magtanong-tanong ka doon. At sabi ng tagalangit, sigurado to, hindi to Katoliko kasi busy siya nagtanong-tanong.